Mutya ng alupihan, isang bertud at mutya na dapat mong tinataglay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga bisang taglay ng mutyang ito mula raw sa alupihan at saan at kung papaano mo nga ba ito makukuha. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ikaw ba ay isang magmumutya? O hindi kaya naman ay nawiwili na sa pangungulekta ng mga perlas at bato na tinatawag ngang mutya? Mga bato na namuo buhat sa halaman, sa mga hayop o buhat sa kalawakan, at pinaniniwalaang ito nga ay nagtataglay ng natural na kapangyarihan at bisa mula sa pinagmula nito na iyong ngang tataglayin kung magtatangan ka nito. Nakakita ka na ba ng hayop na alupihan? Atin muna itong kilalanin. Ang alupihan o aluhipan o centipedes sa Ingles ay isang uri ng hayop na nagtataglay ng maraming mga paa. Centipedes na ang ibig sabihin ay 100 paa. Subalit hindi lamang 100 ang paa ng hayop na ito, sapagkat maaari itong magtaglay ng 30 hanggang 354 na mga paa. Ang bawat segment nga nito o hati ng katawan ay nagtataglay ng 2 paa. At napapabilang ang hayop na ito sa mga hayop na carnivorous. Sila rin ay nagtataglay ng nakalalasong kagat, kaya naman kinatatakutan rin ang hayop na ito. Madalas silang nagtataglay ng kulay na naglalaro sa shades ng pula o brown. Depende sa kanilang tirahan. Sila ay madalas na namumuhay sa mga kuweba o sa mga kasukalan sa kakahuyan o sa mga siwang ng inyong tahanan. Ayon sa pag-aaral, mayroong mahigit sa 8,000 klase o species ng mga alupihan. Batin nyo ba na lubhang kakaiba pala ang pamamaraan ng pagpaparami ng mga alupihan? Dahil ang lalaking alupihan ay nagiiwan na lamang ng similya nito sa mga dahon o mga yungib at hinahayaang mahanap o masumpungan na lamang ito ng babaeng alupihan. Sa madaling salita ay maaari silang maging ama nang hindi nila nalalaman. At sa tagpong ito ay nabubuo ang mutya ng alupihan. Sapagkat sa panahon ng pangangalaga nito sa kanyang mga itlog o supling, madalas ay nakakabuo rin ng mga solidong mineral o bato na kanila ring naaalagaan. At inaakalang isa rin itong itlog ng alupihan. Ang mutyang ito ay purong mineral na inaalagaan ng inahing alupihan sa mahabang panahon at madalas nga ay naiiwan sa pinaninirahan nito. Kaya madalas ang mutya ng alupihan ay makukuha o matatagpuan sa mga loob ng kuweba, sa mga sukib ng bato o kaya naman ay sa mga hukay sa lupa. Ngunit ano-ano nga ba ang tinataglay nitong galing at bisa? Ang mutya ng alupihan ay isang bertud na napakainam na pangproteksyon, lalo na nga sa mga tigalpo at masamang espiritu o mga lalang ng tao. Napakabisa rin itong panghalina upang magustuhan ka ng karamihan na mainam mong gamitin sa paghahanap ng trabaho o kaya ay sa politika. Ang mutyaring ito ay simbolo ng kayamanan, kung kaya naman mainam itong panghatak ng swerte sa buhay man o pagninegosyo. Subalit sa oras na ito ay mapa sa kamay mo, mainam na ito ay itago at huwag pasikatan sa araw. Kung kaya naman, mainam itong ibalot sa bulak at ilagay sa isang pulang tela o pouch, o kaya ay isilid sa isang mumunting solidong lagayan na hindi silag, upang hindi mabawasan ang taglay nitong bisa. Parati mo itong dalhin upang maging lucky charm at pang proteksyon. Nais mo ba ng ganitong mutya?
ang mutya ng alupihan. O kaya naman ay meron ka na nitong tinataglay. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na huwag lamang nating iasa sa mga ito ang swerte at kaligtasan, at palagi pa rin tayong humingi ng gabay sa may kapal. Mayroon nga bang tinataglay na mutya, ang hayop na kilala natin sa katawagang daga? Halika at alamin upang ikaw ay mamangha sa mga tinataglay pala nitong kakaibang bisa. Hello, what's up? Your best here. Ang video natin ngayon ay medyo sensitibo, kaya naman kung hindi ka handa sa ganitong uri ng mga usapin ay mag next video ka na lamang. Dahil sa videong ito ay pag-uusapan nga natin ang tinataglay na bertud at mutya ng hayop na madalas na nating kinatatakutan. Subalit meron pa rin naman pala silang kakaibang pakinabang. Ang hayop na daga. Bakit nga ba kinatatakutan at iniilagan ang hayop na daga? Ang daga ay isang maliit at may mahabang buntot na hayop, kadalasang kulay itim at kumakain ng mga palay, at madalas pa nga'y tambay sa basurahan. Sila ay nabibilang sa order ng mga Rodentia o rodents na nagtataglay ng matatalas na ngipin na siyang ginagamit nila sa panginginain. Ang mga daga rin ay sinasabing maraming klase at uri, gaya ng mga tinatawag na bubuwit, dagang kosta, dagang bukid at marami pang iba na mahigit nga sa 2,552 klase ang uri nito. Ang dami, di ba? Iniilagan at kinadidirihan ang daga dahil kadalasan nga itong nagdadala ng mga sakit na tulad ng leptospira at marami pang iba. At isa rin ang makasaysayang epidemya noong Middle Age na daga rin ang may dala. Alam nyo ba na ang mga sinaunang daga pala ay nagmula rito sa atin sa Asya? Dahil na rin siguro sa perpektong klima na angkop sa kanila. Bukod sa marumi, may dalang mga mikrobyo. Ang daga rin ay nangangagat, kaya mag-ingat ka rito. Lalo na nga sa ihi nito na nahalo sa baha. Subalit, batid mo rin ba na ang munting hayop palang ito na iyong kinatatakutan ay nagtataglay ng mutya? Mutya na kung makuha mo ay siguradong magdadala sa iyo ng limpak-limpak na salapi dahil ito ay nagtataglay ng pambihirang swerte. Lalong-lalo na nga sa mga sugalan. Siguradong mas lamang ang iyong pagkapanalo. Ngunit papaano at saan nga ba ito nakukuha? Ayon sa mga nagtatanga nito, ito ay makukuha raw sa grupo ng mga daga na nanginginain. Isa sa mga dagang ito ang nagdadala at nagtatanga ng bato o mutya na nagliliwanag at kumikislap pa nga. At iniingatan ito ng isa sa pinakamatanda sa kanila o masasabing pinuno nila. Kunin raw ito at agad-agad ibalot sa itim na sisidlan o itim na tela. Subalit, kahit pa nga yata suyurin mo ang kabukiran at patayin ang ilaw upang makita mo ang kumikislap na batong ito, kung hindi naman ito laan para sa iyo ay wala ka ring masusumpungan. Kaya naman, marami-rami na ring mga nahihilig sa sugal ang nagkaka-interes dito. Ngunit kung hindi ka naman pala ring makakuha nito, mainam na maglagay ka na lamang ng mga barya o sentimo sa mga lugar na alam mong dinaraanan ng mga daga, dahil ito ay isa ring mainam na pampaswerte basta parati mo lamang dalhin kung mayroon kang sugal na pupuntahan. Dahil maging ang mga mumunting dagang ito ay hindi lamang puro perwisyo ang daladala, bagkos may magandang swerte din naman pala.
Nais mo na rin ba ng mutyang ito ng daga? Tandaan na lahat ng nilikha ng Diyos ay may dahilan, hindi lamang para maminsala sa ating mga sakahan, kundi upang bumalanse rin sa kapaligiran. Pamilyar ka ba sa pusit? Gaano nga ba ang nalalaman mo tungkol sa nilalang na ito? Batid mo rin ba na maging ito pala ay nagtataglay ng pambihirang mutya? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang kakaibang bertud o mutya na tinataglay pala ng pusit. Gaano nga ba ito kabisa at papaano nga ba ito makukuha? Ano nga ba ang pusit? Isa nga ba itong uri ng isda? Ang sagot po ay hindi, dahil ito ay nabibilang sa cephalopods, sa hanay ng mga decapodiforms. Nagtataglay ito ng pahabang katawan, malalaking mata, 8 maiikling galamay at 2 mas mahabang galamay. Malambot ang pangangatawan ng mga pusit, gaya ng mga pugita, subalit mayroon silang may liit na hibla o internal skeleton na tinatawag na chitin. Ang mga pusit ay mas matatanda pa nga kaysa sa atin, dahil maging noong Paleozoic era, sila ay nabubuhay na at muling nagparami pa sa panahon ng Mesozoic era o 80 million years ago. Ang mga pusit ay naninirahan sa tubig alat at karaniwang kumakain ng mga halamang dagat o may liit pang isda. Mayroon silang kakayahang mag-camouflage o bumagay sa kapaligiran o mag-counter illumination na animoy nagliliwanag, na ginagamit nga nila bilang proteksyon sa sarili at sa paghahanap ng makakain. Ang mga pusit ay nabubuhay lamang ng mahigit 1 taon. Subalit sa murang edad pa lamang nila ay kaya na nilang mamuhay nang walang tulong buhat sa kanilang magulang. Napakagandang pagmasdan ng pusit sa karagatan, lalo na nga sa gabi na sila ay nagliliwanag. Ang mga pusit ay mahalaga para sa ating mga tao, dahil ito ay ginagawa nga nating pagkain at pinagkakakitaan minsan. Subalit bukod pa rito, ay pinaniniwalaan rin na ang pusit pa lang ito ay nagtataglay ng mutya. Isang mutya na animoy kahugis din ng pusit, sapagkat ito ay isang pusit na na-fossilize o naging bato. At sinasabing kung magkakaroon ka nito, ay maaari mo itong gamitin bilang pampaswerte, lalo na nga sa mga negosyo, at upang layuan ka ng mga masamang elemento. Mainam din ito bilang panghalina at pangproteksyon sa inyong sarili. Subalit gaya ng batoo mo ay marapat mo rin itong lapatan ng dasal upang maging mas mabisa. Ang mga mutya ng pusit ay kadalasang makukuha sa ilalim ng tubig kung saan madalas silang nanganganak. Ang mutyang ito ng pusit ay bibihira lamang makuha at masumpungan. Subalit sa aking pananaliksik sa ibang bansa pala, ito ay binibenta nila sa mataas na halaga, sa tumataginting na 15,000 hanggang 20,000 pesos. Ngayon, nais mo ba ng mutya ng pusit? Subalit lagi nating tatandaan na ang swerte at pag-asenso sa buhay ay nasa sa ating mga kamay. Huwag lamang tayong tamarin sa pag-abot ng ating mga pangarap at humingi ng gabay sa may kapal, ay tiyak na ang lahat ng ito ay magaganap. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa
sa Best Baby. Tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best Baby. Dito yan sa Best Baby. Dito yan sa Best Baby. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Baby. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.